What's up mga paps? Ito pala yung gagawin natin ngayon, no? Welcome back to my channel pala muna. Ito pala yung gagawin natin ngayon. Ita-timing natin tong CG125 na TMX. Kung matatandaan nyo, ito rin yung ginawa natin na nagpalit tayo ng kadena. Yan. Tsaka sprocket. Pero ngayon, ita-timing natin yung ignition system niya dahil sa tingin ko ay naka-retard yung timing niya. Ang gagawin natin, i-advance natin. Paparinig ko muna yung tunog sa inyo para alam nyo kung paano yung tunog ng retard. So pandarin ko muna. Ayan mga paps, umaandar na. Kung naririnig ninyo, medyo maingay yung makina niya. Pero hindi yan sa balbula nang gagaling kundi sa timing mismo. Ayan. I-rev natin. Ayan, kung mapapansin nyo din yung minor niya hindi ganun ka-stable, yun, namatay. Kaya ang gagawin natin, ito timing natin ngayon yung plate kasi na-convert na to sa sa CDI na ginamitan ng C100 or Honda Dream na stator or primary coil, tapos yung 2-in-1 na Magic CDI ng X4, pero hindi na i-advance yung timing niya. So ngayon i-advance natin yung kanyang plate. Okay, yun lang ang gagawin natin, i-advance lang natin para gumanda yung timing niya. Kasi kapag tumatakbo to, napansin ko, okay naman, napapandar naman siya, maganda naman yung niya, yung andar. Yun nga lang, hindi ganun ka pino o katining yung tunog niya. Tsaka yung hatak niya parang nabibitin, parang hindi niya maibigay yung yung tamang timing. Kaya yun ang gagawin natin. I-advance natin kasi nadidelay kasi pag high revolution nagiging okay yung niya, yung hatak niya, pero kapag low RPM ka, hindi siya parang pigil yung hatak niya, yung andar niya. Kaya yun ang gagawin natin ngayon. Tara, samahan niyo ako. Yan, yung motor pala na to mga paps ay CG110. Kung nakikita nyo, ito, nandito sa baba. CG110. At yung method na to ay applicable din sa lahat ng CG125. Ito kasi kinonvert na yung block niya into 125. Pero itong mismong motor, yung timing niya, yung ignition timing niya, CG110. Pero pares lang sa CG125. Pero ibang-iba yun sa TMX 155. Ngayon, ipapaliwanag ko lang sa inyo kung ano ba yung relation ng stator na dalawa na to dito sa timing. Okay, sa ignition timing. Itong timing kasi natin ay nandito na mismo sa magneto. Kasi itong magneto natin, nandito yung mga magnet. Yan. So kapag umiikot yung magneto dyan na-generate yung electromagnetism ngayon na nako-convert into alternating current na mapupunta doon sa ating ignition system, doon sa CDI natin na 2-in-1 Magic CDI at saka yung stator coil o yung light coil ng ilaw. Okay, so ngayon nakadepende sa position na nung dito na tayo mag-a-adjust sa plate nung timing, nung ignition timing. Kaya i-advance natin. Paano natin siya i-advance? Ang ikot kasi nung magneto dito is counterclockwise. Counterclockwise, ibig sabihin kabaliktaran nung ikot sa relo. Kasi ganun yung andar ng makina. Ngayon, kung i-advance mo yung timing, kung counterclockwise yung ikot nito, dapat ikutin mo ng clockwise yung plate. Ikutin mo siya para ma-advance yung timing. Ganun yung gagawin natin ngayon. So, ganito yung gagawin. Tatanggalin natin tong plate, stator plate ang tawag dito. May tutulong lang is dito ng konti. Hilahin lang natin. Yan. Hindi mahirap hilahin. Gamitan natin yung flat screw. Then, oil seal yan sa ilalim. Yan. Tutulong lang is kaya maglagay kayo dyan ng sahuran. So, ang magiging itsura nito mamaya is ganito. Ganyan. So, ma-advance yung timing natin. Ganyan.
i-advance natin yung timing niya. So magiging patayo na ngayon yung dalawang coil. Okay? So bakit natin ginawa to? Inuulit ko. Ginawa natin ganito para maging advance yung kanyang ignition timing. Kasi yung ignition timing nito nandun na mismo sa magneto. Yung mga magnet mismo doon. So doon na nakadepende yung timing ng motor. Kaya sa ganitong paraan, may advance natin yung pagbibigay ng kuryente nung primary coil natin doon sa ating CDI. Na yung CDI natin yung magbibigay sa coil at yung coil magbibigay sa spark plug ng kuryente. At doon na masusunog yung mixture ng air and fuel na nanggaling sa carburetor o carburetor natin. So ganun ka-importante kasi yung ignition timing. Ilang degrees lang yung mabago, malaking epekto sa makina natin. Okay? So, yan. Tingnan natin yung ganito yung magiging setup mga paps. Yung isang butas dito, ito, yung isang butas na to, di ba ganyan yan kanina? So, i-rotate natin to ng clockwise. So, yung isang butas dyan ay itatapat na natin dito sa dating butas. Yan. Kaya ang gagawin natin ngayon ay gagawa tayo ng panibagong butas para dun sa mga tatlong screw na retainer ng ating stator plate. Yan. Kaya mamarkahan natin ngayon yung mga butas para yun yung bubutasin natin. Gamitan natin ng pentel pen. Ito, tatabasin din natin to para may lock pa rin tong half moon natin dito, yung cam. Tatabasin natin yan. Yan, tapos yung isang butas ng screw ay dito sa kabila. Make sure na tapat lang yan dahil babarinahan natin yan mga paps para ma-i-advance natin yung timing. So, ang next step natin ay magbabarina tayo at magka-cut dito. So, gagamit tayo ng cutting disc tsaka barina. So, bago ito pala yung paps yung yung kunya, yung half moon key na lock ng magneto natin. So, iwan natin diyan. Ingatan nyo yan na hindi mawala dahil napaka-importante niyan sa magneto. Kailangan kasing meron yan para hindi maiba yung timing ng motor natin kapag nag-high RPM tayo o kapag mabilis yung takbo natin. Kasi yung iba na nagko-convert, tinatanggal nila yung kunya, which is hindi masyadong advisable. Although sa iba effective at gumagana naman, pero mas secure kasi yung timing nyo kapag nakalagay to. Importante yung half moon key na yan. Kaya dito na lang tayo mag-a-adjust sa stator plate instead na dito tayo mag-a-adjust sa magneto. Mas maganda dito na lang para fix talaga, matibay. So, kung mayroon naman kayong budget, di tulad ng customer natin na to, medyo nagbabudget siya. Kunti lang yung budget natin, lalo ngayon lockdown. Kung may budget kayo, maganda ring conversion yung talagang pagpapalit ng magneto ng motor, yung talagang pang CDI na TMX at saka yung stator. Actually, naman yun lapat na lapat lang din yun dito kung mayroon kayong budget, mas malaking budget. At mas maganda rin yung timing, talagang na yun, parang na talaga. Kumbaga, default settings na yun yung in-upgrade ni Honda. Yun nga lang, medyo mas malaking budget yung kakailanganin nyo. Okay? Pero kung budget meal lang, ito yung gagawin. Yan mga paps, so habang tayo ay nag-grind dahil hindi gumana yung ating barina, ay ipapaliwanag ko sa inyo ng mabilisan lang yung main difference nung TMX 155 sa CG 125. So unang-una sa lahat, ang TMX 155 mga paps ay may mas mahabang connecting rod. Okay? So mapapansin nyo din yan sa mga nagko-convert ng CG 125 na ginagawang TMX 155 ay nagpapalit sila ng connecting rod. So when it comes to ignition timing, malaking factor yung haba ng connecting rod natin. Dahil mas matagal na maabot ng piston yung tinatawag nating top dead center, which means mas delay yung timing niya, mas matagal. So ang CG125 mas maiksi, ibig sabihin kailangan niya ng mas advanced na ignition timing. Kaya natin to ginagawa ngayon, kaya natin binubutasan at nililipat yung position ng magneto plate
para may advance yung timing ng ating motor. Okay? So sana maliwanag yung explanation natin doon. Ito na yung finished product natin mga paps. So pagpasensya nyo na, hindi na perfect yung pagkakakat natin kasi hindi akma yung bala ng barena. Kaya ang ginamit ko dito, nakita nyo naman sa video kanina, ay yung cutting disc. Kaya medyo lampas-lampas siya. Pero ganito, basta importante, pabutasan nyo yung tapat nitong mga butas ng screw dito para may lapat nyo siya. Tsaka yung stopper nitong ano natin, itong camshaft sa cam natin. Tsaka tinabasan ko rin ng konti ito para lalapat siya dito sa ano natin, ito sa cam. Yan. Napansin ko pala sa motor na to, nawawala yung spring dito. Yung spring, wala. Kaya siguro isa din yun sa dahilan kung bakit maingay. Kasi dapat may spring pa to dito eh. Yun yung tumutukod dito eh. Dito. Dapat merong spring dito. Yan. Pero yung hatak talaga niya, yun nga, pigil. Kaya in advance natin. So, pag ibabalik natin, ayan. Pero dapat may spring to dito eh. Pabilhin ko na lang yung may-ari ng spring. Kasi dapat may spring to. May malit na spring dapat dito sa ilalim yan. Para maganda yung ano niya. Yung lapat. Yan. Saka natin ilagay yung tatlong screw. Hindi siya perfect mga paps. Pero yun nga, nobody's perfect. Basta ang mahalaga dyan, may tapat nyo yung butas dyan para mahigpitan nyo tong plate. Dapat. Yun din yung pwedeng yung screw din na tinanggal nyo, yun din yung gagawin ko. Bago natin ito. Ano natin yung nasa butas. Hindi kasi akma yung barina dyan eh. Ang simento lang pala yung bala dyan. Hindi pala magdala. Kung service kasi kung ginawa natin, kaya natin dala yung butas natin. Bali okay lang naman yan, basta mahigpitan nyo lang. Kapit naman yan. Basta hindi sumayad yung motor nilyo sa magneto para safe. So dapat natutulak pa rin itong tape yung cam. Bali pabibili ka na ng ng string para hindi maingay kasi isang cost din yung nangyayari sa makina eh. Kapit mo lang. So ganyan yung forma niya, di ba kanina nakaganon. So pinatayo natin para ma-advance siya. Tapos lagyan natin yung, balik na natin yung mga dapat ibalik. Lagyan natin yung kunya ng magneto. Tapos yung magneto. So importante yan na may kunya para yung timing hindi mababago. Tapos yung magneto paps, huwag yung kalimutan lagyan ng washer spacer. Saka yung nut. Basta manghigpit lang. So trial and error itong conversion, hindi tulad nung isang way na talagang papalitan mo siya ng pang CDI na magneto tsaka stator. Pero syempre magpapalit ka rin ng crankcase cover tsaka CDI, bibili ka ng CDI tsaka ignition coil na pang CDI din. Ayan. Tapos ibalik natin yung wiring nya. Yan, pandarin na natin mga paps. Pasensya na kayo, medyo may yung background, may gumagawa kasi ng bahay. Yan. Pandarin ko na. Nalagay ko na yung magneto.
Yan oh, one click lang siya. Mas madali siyang pandarin kumpara nung dati. Nya. Tingnan niyo yung kurente niya mga paps. Napakalakas. Yan oh. Lakas ng kuryente niya mga paps. Lakas ng kuryente niya. Grabe lakas ng kuryente niya mga paps. Gumanda rin yung andar ng motor. Gumanda yung andar ng motor. Gumanda yung timing niya. Yung maingay na isa paps, yung tambutso. Sumisingaw kasi yung tambutso niya eh. Pero yung kuryente grabe, lumakas lalo. Yan o. Grabe. Napakalakas. Yan o. Grabe yung lakas. Okay na. Sana may natutunan kayo sa tutorial na to. At kung may natutunan kayo, huwag nyo kalimutang suportahan ang aking channel. Click nyo yung subscribe button kasama na yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos. Salamat! God bless!